Good day guys and welcome to another episode of Riding in Tandem. RID, Riding in Tandem, RID. With me, RM. And me, Elaine. At sa episode na to, subukan naman natin ang 2025 Mitsubishi Mirage. Ano, ready ka na? Parati naman eh, tara na! Ang makina nito ay 1.2 liter inline 3 double overhead cam MIVEC gasoline engine. May maximum power ito na 78 PS at 6,000 RPM at may maximum torque naman na 100 Nm at 4,000 RPM. Ang transmission nito ay CVT o di kaya 5-speed manual transmission. Visit our website, rit-ridingintandem.com para sa mga articles, price list, at loan calculator para malaman mo ang down payment at monthly amortization ng sasakyan na gusto mo. Naghahanap ka ba ng sasakyan yung affordable, yung matipid sa gasolina, talagang mahaba ang pupuntahan ng piso mo? Bagay na bagay sa ito. At ito pa ha, proudly made in the Philippines. Tara, tingnan na natin. Ito ang 2025 Mitsubishi Mirage. Titignan natin ngayon sa video na to kung ano ba yung mga idinagdag nila, kung ano ba yung mga nagbago, at testingin natin ang manual transmission. Ito yung GLX automatic na variant. So ang unang-una, ang bago dito, yung headlights. So na-projector LEDs na to. At dito pa rin naman yung dynamic shield design sa grills niya. Wala nga lang tong fog lights kasi yung fog lights sa top of the line lang. Ito naman yung bago sa sides. Yung gulong niya, nakatutow na yung rims nito, mas malinis, mas slim na yung lines niya, at ang size ng gulong, 185/55 R15. Dito sa likod, LED na rin yung taillights. Saka sporty yung design ng bumper, no? Unang test drive natin, itong automatic transmission muna. At ang driver natin, si Elaine. Sarap. So, kamusta ang feeling mo? Napakadali. Oh my God. Madali lang siya iliko, madali lang siya i-drive, suabe. Yung tansyado mo na agad yung laki niya eh. Pero ang pinaka-importante naman kasi dito, no, yung automatic transmission. Kasi ang kinaganda dito, wala ka ng clutch kagaya ng manual na ite-test drive din natin mamaya ha. So, ang test drive natin sa video na to, dalawa. Isang automatic at isang manual. Basically naman sa automatic transmission, no, wala naman eh. Parang CVT kasi. O, CVT. Kaya parang, hindi naman parang, pero wala naman kasi talaga tong shifting eh. Diba? Wala eh. Ito rin naman kasi talaga yung maganda dito eh, no? Kasi dahil nga yung transmission niya CVT, so parang point and shoot ka lang din eh, kasi banat ka lang. Basta beginner friendly siya eh, kasi banat ka na lang. Hindi mo na siya masyadong iisipin kung paano mo patatakbuhin yung sasakyan dahil parang yun na yun eh. Straight to the point lang siya. Wala kang kaba na pag-unwari na natadyakan mo ng malakas yung isilinyador. Hindi ka matatakot na biglang sisibat yung kotse. Yung tama lang yung niya, yung bigay niya. Tapos pag nag-brakes ka, sige nga brakes mo. O diba, swabing Swabe? Ay. Tsaka aminin natin kasi may iba, lalo na pagka medyo bata-batang driver, mga hayok sa bilis. Eto kasi, hindi kanya hindi kanya hahayaan na magbulusok ang ganon. Para sa mga babaeng kagaya ko, no, syempre importante sa atin yung hindi tayo mahihirapan, yung hindi sasakit yung mga braso natin. Ito, yung steering nito malambot. At pati yung mga pedals niya, kasi may mga pedals ako na drive na talagang may katigasan, kasi nga kailangan aanuhan mo siya. Ito, madali siyang tansyahin. Tsaka pag yun nga pag nag-braking kayo, iba kasi 'di ba, napapasobra pag mabigat yung tapak mo. Ito kasi swabe yung paghinto. So gusto mo yung malambot, ayaw mo yung matigas? Ayoko ng sobrang tigas. Back to the video. Pati suspension niya Ito kasi may asfaltado yung daan, pero hindi siya pantay-pantay. Merong tatlong variants ang Mitsubishi Mirage. So lahat sila 1.2 liter ang makina.
Ang unang variant, yung GLX manual transmission, nagkakahalaga siya ng 786,000 pesos only. So, napaka-affordable talaga, diba? Tapos yung next variant naman ito, yung GLX na CVT, nagkakahalaga siya ng 841,000 pesos. At yung top of the line naman ito, no, yung GLS CVT, yun yung 930,000 pesos. So, lahat ng variants niya sub 1 million pesos. Kaya talagang affordable talaga siya. Plus, yun yan, no, yung running cost nito, kasi syempre maliit yung makina. So, mababa rin yung maintenance. Tapos matipid pa sa gas. So, diba? Pasok na pasok talaga to, lalo na sa mga budget conscious. And of course, no, proudly Filipino made ang coaching ito. So why not, 'di ba? Kasi syempre tayo mga Pilipino, kulang sa atin yan na kailangan suportahan talaga natin ang sariling atin. So ito magandang magandang panimula na kung gusto mo ng bagong sasakyan, beginner ka na magda-drive, tapos patriotic ka pa. Yan. Sa mga nagre-reklamo ng diyan, no, ng mga nagre-review tayo ng ibang bansa, bilhin nyo na to. Para sa inyo to. Na-testing naman na natin tong automatic. Ang i-testing naman natin yung manual. At i-test drive naman natin to, no? First time ko talaga magdadrive ng manual na Mirage ngayon kasi puro automatic yung nadadrive ko eh. So let's go, excited na ako ngayon ha. Excited siya mag-drive ng manual. Parang wow. Ngayon na lang ulit. Seryoso, ngayon na lang kasi alam mo yun, lahat naman kasi ng mga test units puro puro mga automatic eh. Pero alam mo yun, unang tapa ko pa lang sa clutch, grabe, okay na okay itong pang traffic kasi sobrang lambot niya. Beginner friendly. Oo. At saka ito pa, kasi usually kasi pag nagda-drive ako ng manual, yung pag sobrang lambot, ayoko kasi pag sobrang lambot kasi hindi ko matansya hindi ko ma-feel kung nasaan na ba. Yung ganun, hindi ko ma-feel kung nasaan na. Pero ito kasi parang bumagsak lang sa instinct ko kung saan yung yung friction zone niya. Yung yung parang automatic lang siya. Parang hindi mo kailangan kabisaduhin kung nasaan yung friction zone para ma-drive siya. Kasi may ganun eh, 'di ba, yung parang pag hindi mo matansya yung friction zone kasi 'di ba minsan nanginginig yung makina. Ayun nga. Or parang mamamatay or parang minsan kumakadyot. Ito hindi eh. Parang yung basta natadyakan mo siya, okay na yun. Parang ganun yung feeling dito, ang galing. Yun nga yung sasabihin ko kasi ramdam ko na parang hindi ka nanibago. Oo. Tapos yung niya, shifter, hindi siya notchy. So ang lang niya, ang liit lang nung movement mo, pasok na agad, kagat na rin. Parang parang sige lang, okay na yan. Parang ganon, ang galing. Nakakatuwa. At syempre yung mga gusto natin sa Mirage, no? Ito kasi yung panglaban ng Mitsubishi talaga ng Mirage. Kasi ito talaga yung pang-araw-araw nila, daily use, na yung madali talagang gamitin. Kasi unang-una yung size, 'di ba? Compact lang siya. Hindi siya malaki, kaya kung masisikip yung mga kalsada, easy lang siya sa mga parking, napakadali niyang i-park. Yung turning radius nito napakagaling kasi yung isang parking lot namin, makitid yung daan. Skinita kasi yun. Oo. Tapos yung mismong parking area, kailangan talaga kalkulado mo yung pagliko, pagpasok ng garahe para hindi ka tatama do sa mga pader. Ito kasi, yung pagliko, parang ano nangyari? Alayo ko pa do sa pader, tapos parang liko agad siya. Yung iba kasi parang kukuha pa siya ng anggulong ganun. Ito kasi, pag niliko mo, liliko talaga. Yeah, sobrang ganda nito sa mga beginner drivers kasi ito talaga yung kotse na sige, bira ka lang ng bira, okay na yan. Ma-shoot mo, sige. Ma-shoot mo, okay na yan. Ganun siya kadaling imaneho. So talagang beginner friendly. Tapos ang pinakamaganda pa dito, no, ang tipid lang nito sa gasolina. So kahit tingnan nyo yung mga forums, kahit saan, pag Mirage talaga matipid sa gas. Beginner friendly talaga kasi kunyari bago kang driver tapos hindi mo pa alam yung gastos ng sasakyan. At least hindi ka mabibigla. Hindi ka maso-surprise. So andito na rin naman na tayo, no? Medyo i-try nating biritin siya ng konti. So yan, nasa 3,000 rev, 4,000 rev. Actually bumibilis din. Siyempre hindi siya sports car level, no? At saka siyempre dahil nga hindi naman tuturbo, hindi rin naman sobrang bilis. Pero alam mo yun, makaka-overtake ka naman.
Pero gustong-gusto talaga nito yung leisurely drive. Yung kagaya nito, parang kinis-kinis ng makina. Tsaka kadalasan din naman pagka kunyari nasa mga city naman, hindi ka naman makapag-drive talaga rin ng matulan pag maraming sasakyan. Syempre, matatraffic ka. So yung ano talaga, daily kasama na yung ano, dami rin na sasakyan sa kalsada. Sorry, natutuwa ako kasi, alam mo yun, hindi, ito kasi kanto yun lumiko tayo. Imbis na segunda, sinubukan ko ng tresera. Tapos, naggas lang ako ng konti, umaandar pa rin, lakas ng hatak niya, tapos hindi kami nanginig. Ganun siya parang idiot proof yung transmission. Anyway, i-arin natin yung mga bago dito. Sabi dun sa spec sheet na may hill start assist daw to, kahit manual. So may paahon dun. I-try ko lang kasi usually sanay ako na ang hill start assist sa mga automatic. Ito meron daw sa manual. So sige, tingnan natin. May ahon dyan sa paliko. Pag umatras ako, huwag naman sana. Pero paano? Sige, primera ko. Ay shoot, hindi nga umatras. Ayun, nga. Hindi nga umatras. So ganito nangyari. Pwede pala yung manual na merong hill start assist. So basta i-primera mo lang siya, bitawan mo yung preno, mag-hold siya ng ilang seconds. Bibigyan ka niya ng time. Oo. Okay, galing approve. Oo ha? Tinesting talaga namin meron niya, approve. Meron. Tapos meron din tong active stability control. So ibig sabihin niya idiot proof talaga. Kasi kahit lumiko-liko ka ng nung mawawala-wala yung traction mo so susuportahan ka ng sasakyan para tumama yung landas mo. Sana may ganyan din sa buhay, yung itatama yung landas mo. Sa bagay, meron naman. Anyway, sige na, next. May hugot. Meron din tong ABS. So, pag namreno ka, hindi ito papako. Tsaka mas mabilis kang makakapamreno kahit sagad. Kasi siya na yung magkocontrol na hindi ka magsiskid-skid. Ito rin nga palang unit na to, kahit manual siya, pwede mo rin to i-connect sa Android Auto at saka Apple CarPlay. Basta i-connect mo lang sa cellphone mo at isasaksak mo lang. At ito na nga, susubukan din natin ang, syempre, yung pinagmamalaki namin dito na madali nga siyang iliko. So, tingnan natin yung turning radius niya. Kasi syempre, minsan, ay, lumagpas kami! Kailangan natin mag-U-turn. Ganon, testingin natin yun ngayon. Pwede dito. Hahanap tayo ng lugar. Ay, dito muna tayo. Ito. Yan, pwede pala tayo dito. Ito, yan. Turning radius. Okay. Second natin. 1. Kasyang-kasya. Ayo. Mga dalawa. Tama. Anyway, napakadali lang niyang iliko. Maliit lang yung turning radius. Yun nga kagaya nga nasabi namin sa inyo kanina, yung isang masikip na parking, ang daling ipasok. Kasi ang bilis niyang lumiko. Yung iba naming sasakyan mga ilang beses namin yung i-atras abante para maipasok lang doon. Ito kasi, basta na itutok mo na siya, isang ganon ka na lang. Yun na yun. Maraming salamat po sa Mitsubishi Motors Philippines sa pagpapahiram nila sa amin ng sasakyan. So ano nga bang masasabi namin dito sa 2025 Mitsubishi Mirage? So kung baguhan ka na driver, tapos gusto mo ng madaling i-drive na sasakyan na matipid, tapos no-brainer talaga. Yung tipong maipapasok mo kahit saan, maidadaan mo rin sa mga masisikip. Ito, maire-recommend ako talaga to sa inyo. So kung naghahanap ka nga ng affordable na sasakyan na napakadaling gamitin, na napakatipid, yung gusto nyo yung budget friendly talaga, lalo na yung mga running costs, very good tong Mitsubishi Mirage. Lalo na tong manual, natuwa ako. Maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy po kayo at may natutunan kayo sa video namin. Next video na. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine. RIT, riding in tandem. RIT.